Magandang umaga sa inyo mga kaitsubero, and samahan nyo ako dahil meron tayong bibisitahin na isang lumang bahay. Ito yung bahay ng mga David, pero ang tawag nila rito sa Pampanga ay Bale Pinaud, na sa Tagalog ay Bahay Pawid. So bago tayo dumiretso sa bahay ng mga David, daan muna tayo ng simbahan. So nandito nga tayo sa loob ng simbahan na grabe, na-amaze ako dito sa may door nila, oh. Ang ganda. Wow. Ang ganda ng simbahan. So kasama uli natin si Miss Black. Hello Miss Black. Grabe, ang ganda ng simbahan, nakakatuwa. Ayan, so galing na tayo ng simbahan, ngayon naman diretso tayo sa David House. So bali walking distance lang yon mula rito sa simbahan, mga wala pa yatang 1 minuto. Ayan. So magandang umaga sa inyo mga kaitsubero, and finally nandito na nga tayo sa Bale Pinaud, and kasama natin ang isa sa mga third generation. Hello na si Ma'am Maisa. Hello po Ma'am Maisa. Hello, good morning po. Good morning po sa inyo, and maraming salamat po sa pag-welcome nyo sa amin. It's a pleasure po. Yeah. Ayan, maraming salamat po. Sorry sir, ano po pangalan nila sir? RJ. Sir RJ, ayan ang husband ni Ma'am Maisa. Actually, this house po, it was built 1902. 19. Pero prior that, this place was originally owned by the great-grandfather of my grandfather po. So, mga going back to Spanish colonial era. And then, it was owned by my grandfather and then was restored by the second generation, which includes my mom. So, 13 po sila magkakapatid. Ang dami. Yes. And currently, kami po ng husband ko ang nakatira dito to take care naman of the house. Ayun. Grandfather was Fiscal Pedro S. David, and my grandmother was Bienvenida S. David, known as Pending and Benning. Benning, okay. Yes. And nagkaroon sila ng 13 na anak. 13. Nila yung nag-restore, dugot pawis nila yung binuhos to make this beautiful. This is not just a house para po sa amin. Sabi nga po ni Professor Randy David, who is the eldest of Bienvenida and Pedro, this house is a diary of our childhood po. It will be passed on to generations and generations, and it will hold the memories that we have. Oh, and then para sa mga next generation pa, ma'am, ano? Opo. Ayan. So ma'am, tour mo kami sa inyong Sure bahay. po, tara po, tuloy po kayo. Or in Kapampangan, Malaus ko po.
Yung bahay po namin, it has two names. Balay Pinaud is the Kapampangan version and Bahay Pawid po is the Tagalog version. So ito po, dahil etong stairs na to, hindi na po siya original. Nung ni-restore po siya, ginawa na lang po siyang ganito. Oo. Yes, pero once we enter the house po, it's an original parang balkonahe. Oo, ang galing. Nakakatuwa naman talagang lahat yung mga magkakapatid nagtulong-tulong sila, Mama, no? Opo. Balay Pinaud. Di ba? So, yung Pinaud is the roof. Is the roof po, dahil Kaya pawid po siya, yes. It's like a nipa hut. Oh, yes, nipa. Ayan. Ako po, I can actually remember nung bata pa ako. Dahil dito po ako tumira. Mula po nung pinanganak ako, I think hanggang mga 5 or 6 years old po ako. Dahil laking lola din po ako. So I can still remember, dito kami palagi ng lola ko nagsistay tuwing hapon or pag aalis na yung mom ko going to work. So ayun po. I have a lot of memories din po dito. I'm sure, Ma'am. Yes. Okay. So, itong taas na to, ito yung, ulit ko lang, Ma'am, ito yung original talaga. Yes. Kasi yung baba, before kasi nung bago siya i-restore, wala po talaga yung baba. Ito po yung parang first floor of the house, which is a bit elevated dahil yung sa ilalim po ng bahay or nung first floor is parang silong. Silong lang talaga siya. And then, ano tawag dito, Ma'am? Pinataasan? Yung, Opo, how do you call that? Parang jacked up. Oo, yes. Para tumaas. Siya, yes. No? And I think they got people from Bacolor, Pampanga. Sila po kasi yung parang known to, sanay po sila na mag-jack up ng mga houses. Houses, okay. Yes. Lalo na po dahil si Bacolor, parang isa po siya sa pinakanatamaan nung lahar. So they're really used to, or yun talaga yung trabaho nila, to raise or to jack up buried the houses. Although eto naman, hindi naman po siya talaga, ang Betis ay hindi naman naapektuhan ng lahar. But the ash falls, yun po yung nakaapekto sa place. And yung frequent na pagbaha noon dahil medyo mababa po ang lugar ng Betis. Oo. Actually, yan na talaga yung kailangan gawin ng mga lumang bahay na mababa na kasi develop na yung mga kalsada natin. Yes. Okay. Kailangan na siyang i-jack, no? Yes. Para tumaas, para low-level siya dun sa, medyo tumaas siya sa kalsada. Yes. No? Actually, parang after my grandmother died in the year 2000, medyo talagang nag-deteriorate yung house. Parang hindi na po talaga siya kayang mapakinabangan pa. So, my uncle, the fifth of the 13 David siblings, tinanong po niya yung mga kapatid niya what to do or is it okay to restore yung bahay. There was a talk kung dapat ba siyang i-demolish, but pinaglaban po kasi niya na kung i-demolish yung bahay, parang you're destroying the memories, the lessons, or yung cultural heritage ng family itself. Totoo. Kaya napag-decidean po nila to just restore it. Kahit mahal, medyo masakit sa bulsa. Yes. Yeah. So talagang chip in po sila lahat, whatever they can. And then unti-unti pinaganda po nila ng pinaganda at pinalaki pa ng pinalaki to accommodate all of us since we are a very big family. Totoo. Yes. Okay. Nakakatuwa naman yung ganun, Ma'am, na nag-uusap talaga yung mga kapatid para i-restore ang bahay. Hindi nag-uusap para kung paano ibibenta. Yes, that's right. I guess we owe it to Lolo Pending and Lola Benning, yung pagiging close-knit ng family po namin. Nandun talaga. It's one of the values na pinamana po nila sa amin at in-instill po nila sa bawat isa sa amin.
at ipapasa nyo sa next generation. Yes, and that we can pass on to the next generations. Diba? So, eto po, this part is actually original. Lahat po ng magkakapatid, yung 13, dito po sila natutulog. Naglalatag lang po sila ng banig with their kulambo para hindi malamukan. Dahil wala naman pong kwarto noon isa lang. Yes, just the master's bedroom. Kaya kwarto ng mga magulang natin. Yes, kaya po parang ang joke po, inside joke in the family is, kaya siguro sila naging 13 dahil sila lang ang may privacy, ang lolo't lola ko lang po. So, nakakatuwa yun. Yes. Diba? Ito sila, ma'am. Yes. Yung grand... Yes, opo. Dito po, 12 pa lang sila hindi pa sinisilang yung Wala pa po ang bunso. Okay. Yes. Diba? So, nung time na to, si Tita Marivic pa lang po ang bunso. She is a dentist who is based in Quezon City po. Oh, very nice. Galing. Nakakatawa. Kita niyo yung mga bintana nila, original pa rin. Yes, the Capiz windows po. And of course, the flooring, no? Yes, original po ang flooring na to. Do you know, ma'am, kung familiar ka, ma'am, anong wood ito? Naku, Is it a Nara? Hindi na po ako familiar. So, pero ito, ma'am, dito ako nabibilib. Sa bamboo trusses. Oh, yes. Po. And yes. At saka yung nipa, yes. The nipa, yes. Although medyo mahirap daw po i-maintain yan, technically parang my grandfather found a way na medyo pahabain yung lifespan ng bamboo. Not only the bamboo but also the pawid itself. Opo. So parang pag binabarnisan siya, the longer lifespan it has. May regular na pag-varnish. Yes, opo. Or pwede rin po parang i-fill mo yung may tendency po kasi siya na kapag nababasa siya palagi ng ulan, lumiliit or nagsishrink siya. Pero pag naman po naiinitan siya ulit, medyo lumalapad siya ulit. It's just really sa way ng pag-maintain sa kanya. You just really have to check on it once in a while. Ang galing ng bamboo. Kita nyo naman, Yung mga bamboo kasi ngayon, parang ilang months lang. Yes. Okay. Wala na, isira na. Pero this one, kita nyo, original talaga yan. Diba? And the funny story about it nga po sa mga trusses na yan or sa bamboo trusses, nung mga bata sila, ang mga umbilical cords nila or ang mga pusod na pinatuyo is sinasabit daw po ng lolo't lola ko dyan sa mga trusses na yan. Sa mga, I think that's the reason kung bakit very close pa rin sila sa bahay na to. At saka yung bond ng isa't isa, Yes. Very nice. Nakakatawa naman. Tapos eto daw, ma'am, na hindi daw talaga diyan yung stairs. Yes. No? Because ang stairs po talaga namin, yung inakyatan natin kanina, pero that's not original na. Okay. It's just a few steps. So nilagay na lang po nila iyan dyan ngayon. Pababa po sa renovated first floor. But the stairs is the original stairs. Yes, na dinagdagan na lang at inayos po. Kasi hindi po siya ganyan kahaba before. Galing. Yes. Diba? So dati, straight na straight lang po yan. May divider lang as their closet para may konting privacy naman pag magbibihis sila. Pero kapag diniretso nyo po yan, makikita nyo po tong area na to, which what they call the banggera. The banggera. Yes. Diba? So, very yan Opo. Talagang ginagamit ito noon. Patuyuan ng mga plates, baso, yan. And yung grandmother ko po, si Lola Benning, may collections talaga siya ng mga baso. Kaya may remembrance sa akin. Parang every fiesta lang sa amin nung maliliit kami, ilalabas yan. Yes. Mga ganyang klase ng baso. As you can see, dito po may parang lalagyan, water basin. So, earthen po ang tawag sa kanya. So, parang nag-sustain na malamig yung tubig dahil sabi nila kapag daw naglulumot daw yung yung surface, malamig daw yung tubig. Yes, opo. No? Yes.
So, ayan. Ma'am, ito ba is lagay ng unan? Almaryo ba ito? Hindi po ako familiar sa pinaka-eksaktong Oo. term. Pero yes, pinaglalagyan po yan ng kumot, unan. O almaryo nga, ma'am. Parang eto, sir. Yes, that's almaryo. Kasi we used to have one eh. Eto ang sample niya dito. Oh, yes. So, para Yes, siyang that's it. ganyan. That's the almaryo. Yeah. Ako Doon po ko lang dahil din alam. parang I think part na ako ng millennial era. Hindi na ako Hindi ka na- very familiar with the terms Oo. na ginagamit po sa mga antique furnitures. Ay, sorry. Galing, tignan nyo, may ventanilla pa sila, oh. Yes. Oo. Dahil dati po, yan lang naman po ang parang ventilation before. Totoo. Wala naman silang electric fan. Tsaka hindi naman mainit during that Yes, time. maayos diba? pa po ang weather dati. Yeah, unlike now, it's like Yes. grabe, napakalinis. Alam mo, meron din tayo napuntahan na bahay sa Bulacan naman. Ang Casa Flor de Lisa. Parang ganito rin kalinis yung bahay nila. Very conscious sila sa alikabok. Yes. And dito nyo, kita nyo, open yung mga windows pero malinis ang It's bahay. very important for us. Parang routine na po sa amin na Oo. daily sa umaga talagang kailangan lilinisin, wawalisin, pupunasan. Because ang explanation din po sa amin ni Architect Nestor, which is the second brother of my mom, is madaling ma-infest ng anay Oo. kapag ka madumi, pag madilim, pag sobrang tahimik. Kaya as much as possible po, we try to maintain talaga na maayos at malinis yung bahay. Yung bahay ninyo. That's good. Ah, Tapos ma'am, si Cara David is kanino siyang anak sa mga anak? Si Cara David po is the second daughter of Randy David, the eldest of the David 13. So we call them David 13 po dahil 13. Nice, di ba? So, hindi natin nakalain na, no? Kamag-anak pala ni Cara David itong mga Yes. Davids dito sa And also Venice. the Bishop of Caloocan, si Bishop Pablo Virgilio David, or mas kilala po siya sa tawag na Bishop Ambo. He's the 10th of the David 13 naman. Mamaya pakilala mo nga sa amin yung sa picture lang. I-explain sure nyo po. sa amin yung Pagkakasunod. Opo. Yes po. Ayan. Naman po yung kanilang master's bedroom, the only master's Ito yung- or the only room before. ito yung kwarto ng kanilang Yes. mga magulang. Yung bed po is original, so yan really? po talaga ang bed. Talaga? Yes. Wow. Bibihira na kasi ako makakita ng yung sinasabi nilang bed ng original na tumira dito. Yes. Yung iba kasi parang ni-replace na lang eh. Opo. Pero ito original daw. Diba? Even the aparador ba, ma'am? Hindi na po. Opo, Okay. hindi. Ang alam ko po, bago na po yan. Si Tito Dante po, yung namayapang kapatid po nila, the number 5. Mahilig din po kasi siya sa mga wooden furnitures or mga antique po talaga. So kapag may nakikita siyang sobrang gandang antique, talagang Kinukolek. iuwi niya po yun. Ipapa-restore niya, papabarnisan niya, and then he will put it here sa bahay. Ganon talaga yata kapag hilig mo, no? Yes, opo. Diba? So, ito ba yung yung dinaanan natin kanina? Ay, hindi. Hindi po. That's just a pocket garden na po. Pocket garden. Opo. Nice. It's good to Maraming salamat ulit, ma'am. You're Kasi welcome tagal po. na natin Opo. itong tagal ko nang Oo nga po. binabalak ito at finally sumagot din si ma'am. Yes, opo. Diba? Pasensya na po. We're very busy the Oo. past few months po Yeah. talaga. So, ang ma'am, ang Ballet Pinaud is open sa public.
As of the moment, when kapag ka po magme-message sa aming Facebook page, as long as we are available to accommodate, we can naman po if you want to visit or check the house. Wala naman pong problema sa amin yun. Actually, gusto nga po namin yung may bisita talaga para nalalamnan po yung bahay at dahil currently dalawa lang naman po kami ng husband ko na nakatira dito. Pero we're hoping na in the future makapag-come up nga po ng heritage tour here in Betis, Pampanga, featuring the Betis Church. Kung napuntahan nyo na po siya, it's one of the oldest church here in the Philippines. So, maganda din po siyang isama sa tour. Kung sakasakali with the San Guillermo Parish in Bacolor, yung lumubog po na church nung Lahar. So, we're hoping, hopefully, sooner, mangyari po yung heritage tour na yun so that we can accommodate more people and share our family stories with them po. For Facebook page, it's Balepinao. Okay. Or if you want, sir, dito po. Sige, nga pala, yes. Puntahan muna natin itong pinaka-azotea nila o balcony. Ito bago na to. Bago na po ito. Pero like this one, naabutan ko na po ito nung pinanganak ako. So, this might be older than me. You? Ito, really? ang round table na to at ang mga chairs na to. And dito po sa part ng bahay na to, makikita nyo po yung iba't ibang collections nila ng jars. Meron Ay, oo nga. Yes, meron po dito. Ito, plancha, dating plancha. Meron din po kami ditong mga pang-kudkod ng yelo. Yelo, halo-halo. Opo. And those glasses ba, sa mga suka ba yan before? Dati po, yes, ginagamit yan. Although yung iba po, mga collection na lang po ni Tito Dante. Pangkadkad ng ng nyog po, yes. Nakakatuwa naman yung collection nila, Yes. So, ito naman, Sala Mayor ang tawag nila rito. Diba? Ito, mga butaka, rocking chair. Hindi ko maano yung tawag sa ganito. Butaka pero rocking chair siya. O do you think it's considered butaka talaga? Rocking chair na po kasi ang tawag ko dito Kasi may mga ganito, hindi siya rocking. Parang steady lang siya, parang ganon. Baka ito pero po. Butaka. Butaka kasi ito, this one yun. Yung opo. Paanakan. That's paanakan noong araw. Mukha ka lang babae. At the same time, pahingahan din ginagawang upuan. Wow, may natutunan po ako sa inyo. Sa Negros Occidental ko actually nalaman. Opo. Diba? Ayun. Nakakatuwa. So, eto po, bago na rin to, dahil nga po marami kami. Parang as of the moment, we're around 100. Grabe, ang laki. Ang laki ng pamilya nila. Opo, sobrang malaki. Kaya, pinagawa rin po nila yung part na to. This is what we call the atrium po. The atrium? Yes. Dito po kami nagpa-party or naghahandaan para medyo kumasya-kasya naman po kami. Dati po kasi kung sa loob lang ng bahay, hindi kami nakakata. Talaga. Sobrang masikip na po siya sa amin. Di ba mga kaichibero, ang sarap ng ganun lahat kayo, buong pamilya. Hindi nyo na kailangan mag-rent ng place to have a reunion kasi you have your own house like this. Tapos, malaki yung space. And ang maganda po sa amin, our reunion doesn't happen every 5 or 10 years. It's every year po. Every December 25, we get together po dito, exchange gifts, exchange stories. Masaya. Opo, masaya. Maraming pagkain. Dahil mahilig pong magluto ang mga magkakapatid, lalo na po si Tita Laila, yung panganay na babae po sa kanilang lahat. Sobrang sarap pong magluto. Unfortunately, wala po siya dito. I hope na ma-meet ko sila one of these days. Opo. Diba? Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na re-repurpose na table. So, ito ay dating sewing machine. Tinanggal na lang po yung machine. I think pinalitan na ito.
And but Which is, yung sa baba is the same. Mas magagamit mo siya. Kasi Yes, kaysa right na-dispose mo, sayang Yes, naman, di ba? opo. So, Magaling. ayan po. This one, ano ito, ma'am? Para din po siyang banggera. I think pinagawa na lang din po ito okay. recently. Dahil dito na po kami nag-gather. Okay. So, Kaya minsan, pinalagay dyan. yes, lalagyan po ng drinks for everyone. Dahil usually, ang food po namin ay doon sa malaking table na yun. Grabe. Yun ang number one na notice ko rito. Yes. Napakalinis. We're very thankful po sa aming kasama dito sa bahay. Magaling yung naglilinis sa inyo. Yes. May kapatid ba yan, ma'am? Baka pwedeng Taga Quezon po sila. Talaga. Opo. Nice. And one thing po siguro na masishare ko about Betty's itself, not only the house, is kung gaano po kagaling ang mga craftsman dito. Ang tawag sa kanila, mandudukit. Mandudukit. Opo. So, you can see here yung mga wood carvings po nila. Very detailed. Very intricate, no? Yes. Pilipino ang gumawa niyan. Ito, di ba ginagamit yan sa kalabaw noon? Opo. Yung nilalagay sa leeg? Opo. No? Actually, nung nire-renovate po ang bahay na ito, I think gumamit din po sila ng kalabaw to help us sa pagbubuhos ng Semento? Mga semento, if I'm not mistaken. Talaga? Po. Kalabaw? Yes, opo, kalabaw po. Dito diba? naman po, you can see different collections. Ang daming mga pictures, so... ito na, ma'am, yung sila. Yes, ito na yun. opo, ayan po. Oo, dali nga patay nyo. Ayan. Okay, so the eldest po is Professor Randy David. Siya po ang panganay. Ang pangalawa po is si Architect Nestor David. And then the third one is si Attorney Laila David. Laila David Andres. Okay. Currently, dito na po siya ulit sa Pampanga. But before po sa US po talaga sila nagsastay mag-asawa. Okay. Fourth one is Engineer Bong David. And then next po is ang namayapang si Attorney Dante S. David, who was previously the caretaker of this house. And ang pang-anim po ay ang real estate broker na si Tita Baby or Raquel David. Pang-7 po namin is the banker. Siya po yung banker. Okay, yes. okay. Siya po yung banker. Si Blas David. Ang pang-8 po namin is si Tita Claire David. Siya po ay retired medtech who was based in California before. Sinandan po siya ni Tita Lingling or Lilia Garcia, pang number 9 po, who is a nurse, actually retired nurse na po siya, who is also based in California. And ang pang-10 po is si Bishop Ambo David. Ito po siya. Opo, si Bishop po. Siya po ang current Bishop of Caloocan and CBCP President. And ang pang-11 po ay ang aking mama. Saan yung mother mo? And opo, siya po. Siya ay currently working in CPLGU ng San Fernando, Pampanga po. So siya talaga ang natira sa Pampanga na magkakapatid po. Okay. Opo. And then, ang pang number 12 po namin ay si Tita Marivic po. She is a dentist who is based in Quezon City. At ang pangbunso po is ang bunso nasa gitna. Yes, si David Squared. Kaya po siya David Squared dahil ang pangalan niya ay David. Yes. I see. Baka po naubusan na ng pangalan ng lola ko. Kaya David na lang. Pero we call him Tito Goli dahil po ang kalaban ni David sa Bible ay si Golaya. Si Golaya. Kaya po siya binigyan tuloy siya ng pangalan Yes, opo. Dito po, dito we can enter para makita niyo po ang aming first floor. Ito yung bago na. Yes. I think nabuo po ito around 2003.
Okay. So, nung nirenovate talaga siya around 2003 po. So, wow, naging sarap ang ganito bango. po siya. Ang lamig. Opo. Dito po may 2 kwarto. This is one room para kapag ka may relative po na magsistay Stay. or mag-sleep over, meron po sila mapagsistayan Oo. aside from the rooms upstairs. And dito po is the law office. The law office. Yes. Dito po Mr. na Pedro is the- actually yan po ang parang name plate or name tag ng aking lolo nung siya po ay fiscal ng Manila. City of Manila. City of Manila. Pero itong office na po na ito ay ginawa talaga for Tito Dante dahil nag-accommodate po siya ng mga pro bono cases for those people who cannot afford a lawyer. So, really? opo. Nice. And then, makikita niyo po dito, ito, mga collection po ng law books or Wow. cases Di ba? from Keep pa nila, 19 something. Opo. Grabe. Yes. Hanggang anong volume ito? 6041. Grabe, ang dami. And may iba't ibang collections din po si Tito Dante, Ay, like oo nga. tobaccos. So, hindi ito kasama. Hindi na ano po. na to? New generation to. New generation Pero na dito po tayo. yan. Opo, so may mga tobaccos Oo. po dito, mga old radio. Oo nga. No. Ayan po. What's this, ma'am? I think this is also A an radio? old radio. Ang laki naman ito. Opo. Parang attache case na siya, no? Opo. That you can carry. Although I don't Oo think nga. this is working. Pero mahilig po kasi talaga siyang mag-collect ng... Ano kayang taon nito? Comment nga kayo, guys. Anong taon nitong radyo na to? Wala Ito nakalagay. po ang kanyang Ayan, no? Beef brand. Terrier. Beef Crown? I think Crown. No? Yes. Oh. So, ayan po. And old typewriter. At least meron kinip nyo itong Yes, ano, opo. And we're trying to keep it talaga kasi kahit po wala na siya Yes. dito, hindi na po namin siya nakakasama. We still want na somehow parang part pa rin siya. Yes. And he's still here with us. Oo. Yung garden po namin sa labas, si Attorney Dante po ang parang nag-landscape nag-design dahil mahilig po siyang mag-garden which I think nakuha po niya sa lolo ko po dahil before sa mga kwento po nila ang lolo ko mahilig talaga siya sa gardening. Oo. Ito mga platera. Yes. Diba? Well, lamig dito, no? Sarap. Yan, makakakita po kayo ng mga lumang design ng electric fan. Anong year ito, Miss Black? Alam mo? Anong year? 1980s ba yan? Feeling ko. Hindi ba? Industrial, ano? Oo nga eh. Di ba? Nakakatuwa naman ang bahay nila. Talagang binuo nila for the whole family. Ano yung dito ma? Ito na yung labas na. Opo. Another balkonahe po. Ito na yung pinanggalingan natin. Yes, opo. Palabas po sa garden. Dahil nga po, ito na ang first floor, bagong first floor, dito na po kami nagre-receive talaga ng guests papasok ng bahay. Instead of going up agad-agad. So, maraming salamat po ma'am sa pag-welcome nyo sa amin, sa aming mga ka-YouTubero na nanonood sa YouTube. Thank you so much po. You're welcome po. Again, it's our pleasure to welcome you here sa Ballet Pinaud po. Ayun, thank you so much po ulit. Thank you. Welcome po. Those who can leave moments